Okay, so continue natin pagsasagot sa kanina. Kanina. There is some problem. Soil properties number 2. Ito will be soil properties number 3. So ito, a soil has a mass unit weight. Oh, mass unit weight? Di ba ano na yan? Ha? Iba-iba talaga yun, no? Both reference, no? So, ayun, hayaan nyo na lang. Basta unit weight yung binigyan naman gamma. Water content, then specific gravity of soil solids, G sub S ulit natin, ha? Then unit weight ng water, gamma sub water, and then S is the degree of saturation is given by. O, algebra lang yan. Balik na lang tayo sa equation nung kanina, ito, yung moist density. Hopefully, okay naman na tayo dyan, no? Bago to. O, ayan. Then, ano na lang yan, algebra. Tama ba? Ay, kaso, ayun. Mga naka-ano pala to? Naka-water content. And ang mapapansin mo, walang void ratio. So ang ginawa, gumamit ng sewages. No, yun yung ginawa. Tapos naka-moisture content ka, ito, imbis na SE, ang ginamit pala dyan ay yung isa. Ito. Ayun yung ginamit. Okay. So, ito yung mga expression natin. Then, yun, algebra na lang yun. Unit weight is equal to, and yan. Actually, pang undergrad talaga itong ganitong kainan. Pero sige, naghahabol tayo sa HPGA. So, solve na lang tayo. Nanaisanan ko sa Jesus. Go natin ang video yun. Okay, so ang E dyan, papalitan mo yan kasi mapapansin mo wala namang E sa choices. Wala namang E eh. So, yung arrangement lang yan. So, this is WGS over S. And ayan, and make S the subject of the formula. Ganyan lang, papalit mo lang. Papalit mo lang yan dito. Okay, so gamma, imbis na itong E, ay, tanggal tuloy lahat. Okay lang, ulitin ko na lang, 1 plus E. Ito yung W niya. So, labanan na lang to na algebra. Do pwede mo namang i-check yan, kaso, ay, time consuming. Pero ito kung batak ka naman na sa algebra, di ba, sa MSTA, eh, di kaya mo yan. Kung papalabas mo yan, ang pangit ng ano, magsasubstitute ka ng, ano, mag-assignment of values ka. Pero ikaw, kung trip mo yon, ako di ko kasi. Oo nga, ayoko nga talaga ng backsub as much as possible eh. Pero ever since, ayun, simula nang naka-encounter ng erroneous. So ayun na, napagpilitan ng mag-backsolve. Okay, so anong gagawin natin dito para ma-solve natin yung S? So what we'll do here is, pwede ko na tong i-ratio ko na lang to. Gamma over, gamma over gamma water. Ayun o, gamma water over gamma. Uy, baliktad dito ah. O, sige, tingnan natin. Ilipat ko na dito yung gamma water. Ayan. Okay, so anong gagawin natin dito? Ang goal is malagay natin sa taas yung degree of saturation. Again, modification na lang tayo nito. Pag minultiply ko to by 1, wherein ang 1 gagamitin ko ay S over S. O, edi tanggal yung S dito kasi S distribute mo to eh. S times ano yun, WGS na lang, di ba? So wala nang S dito mas na simplify na siya. And then this one, ito magiging pwede ba yun? SGS. O, sige, tapos gagawin naman natin yung one-liner. Okay, so ganun yung goal. Ayusin muna natin. GS. Sige, anuhin ko ng SGS to. Distribute ko na agad SGS plus moisture content SGS. Pwede ko pala i-factor out yun. No? Divide natin by itong S times 1S. Tapos plus S times ito, divide by S. So, ayan na lang, WGS. Ayan, kopyahin mo na lang to. Then, cross-multiply mo sila kasi isosolve mo sa S eh. Degree of saturation, isosolve mo, di ba? Ayan, so cross multiply, so gamma degree of saturation plus gamma
moisture content, GS. Okay, so dito yan sa side na to. Then ito pag isolve naman natin gamma water SGS plus gamma water moisture content SGS. Ano yung sinasolve natin? Yung S. I-isolate natin yan ngayon. S, S, S. So, ito na lang i-transpose ko dun, no? Mas maganda. Okay, i-factor out ko na sa S. So, this will be gamma water GS plus, gamma water ulit. Gamma water moisture content S GS. Tapos pag tinranspose ko yan, minus gamma. Okay, so S na lang yan. Ito gamma water GS, diba? Nasaan na ako? Hindi. Gamma. Hindi pala yung gamma water. Gamma times, hindi naman yung subscript, di ba? Ito yun eh. Gamma times WGS. Yan yun eh. Moisture content. Dapat pala inuuna ko yung moisture content para di natin maisip na subscript yun. Ayun, ingat na lang sa mga ganun. Dapat may mga, nagtuturo naman ako ng mga tips din dito. Habang tinuturo, yung bang sinasolve ko siya eh. So, ayan. Paano naging ganyan? Parang wala yan sa ano ah. Sige, tignan natin. So this will be degree of saturation is equal to this one. Then divide mo sa buong ito. Buong ito. Huh? Okay. Kailangan ko siya tanggalin. Sakto ba yan? Tanggalin ko muna sila. Ayan. Ito. Okay na ba yan? Similar na ba sila? Wala pang kaparehas. No, wala pang kaparehas. Paano yan? Actually, nakikita ko na nga eh. 1 plus W2, W2, 1 plus W2, W2. Either ito yan. Sige, tingnan natin. Ang gagawin natin is, ano ba pwede natin ma-factor out? Itong GS, pwede ma-factor out yan. Labanan ng math na lang talaga to eh. Algebra. Degree of saturation. Pag pinactor out ko yung GS, actually, ito na lang naman yung kailangan kong ilabas na GS eh. Kumapal. So, sige. So, W, gamma, GS. Omega pala yun. Okay, pag pinactor out ko yung GS, ito, magiging gamma water plus gamma water din, moisture content. Ito, di nakalilito kasi gamma water. GS. Tapos ito, ano nangyari dito? So, ito, kapag nag-divide, parang ano ginawa mo dito, nag-divide ka lang ng GS eh. So, yun, gamma, GS lang yan. Kasi kapag ibabalik mo to, ibabalik mo to dito, so times mo, di ba? GS times gamma over GS. So, ayun, tanggal yung GS. Gamma na lang. Okay. So, ayun, natanggal na si gamma. Ay, si GS. Yan na kaya yun? Meron pa tayong gamma eh. Saan natin makukuha yan? Tama. Gamma. Okay, so sige, sulat muna natin. Moisture content, gamma, divided by gamma water plus. Actually, pwede ko nang i-factor out yung gamma water eh. Dito sa dalawa. Diba? 1 plus moisture content minus gamma over GS. Kung ipa-factor out naman natin yung GS dyan, tama ba? Ayun na ba yun? Kasi ang goal natin is, ito talaga eh. So, ito na lang yung magiging ano natin, sagot pala natin. Kung S equals something. Or pwede rin namang ano, ay hindi na pala. Kasi ano, may plus 1 to eh. So, itong B and D na lang, pwede natin maging sagot yan. Okay, so, ang gagawin natin is, factor out naman to yung gamma dito. Ganon. So, pag mag-factor out ka ng gamma, edi parang nagde-divide ka lang naman nun, di ba? So, W gamma divided by
O ito, gamma water. Nag-factor out ka ng gamma, edi parang nag-divide ka lang ng gamma. Times 1 plus moisture content. O minus, ayan, nag-divide ka ng gamma, edi natanggal na yung gamma dyan. 1 over GS na lang. Okay, so again, nag-factor out ka nga pala. Buti ko nasulat dito. Ano naman? Ito na nga lang mag-a-adjust. Ang pangit ka-banding. Dito ko na lang ilagay yung gamma. Ayan, so nag-cancel na si gamma. Gamma. So therefore, grabe no? Moisture content divided by, pwede pala ganito yung hitsura niya. Gamma water over gamma times 1 plus moisture content minus 1 over GS. Grabe, pinahirapan to. Pwede naman yung una na lang. Okay. So, ayun yung lumabas na sagot. W over gamma water over gamma. 1 plus moisture content minus. Oops. Mali ito. 1 plus GS lang. W over gamma water over gamma times 1 plus moisture content minus 1 over GS. So, ayan. And, putik. Ba't sumama to? Okay. So, okay na yan. So, ang sagot natin ay letter B. W, gamma water over gamma, 1 plus W minus 1 over GS. Letter B ang answer. So, I guess, ayan, that's it for this problem. If you like this video, give this a like, and for more videos like this, hit subscribe. And also, if gusto nyo magpasagot ng CLF, problem sa CLF, gusto nyo ibang solution other than sa CLF, so comment nyo na lang. Ipili natin yan sa gagawa ng videos. Ayun, thank you.